Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa nakaraang episode ay natapos tayo kung saan ibinaling na ni Jiang Chen ang kanyang atensyon sa mga hangal na Star Sword Sect matapos talunin ni Jiang Lu ang hangal na si Lin Mo nang walang kahirap-hirap, kung saan mayabang niyang tinanong ang sect leader kung may nais pa ba sa kanila na lumaban sa disciple ng kanyang peerless sect, at doon ay sarkastiko niya pang ipinaalam sa mga hangal na si Jiang Lu ay ang pinakamahinang disciple sa kanilang sect. Kaya naman sa nangyari ay labis na lamang ang naramdamang galit ng hangal na sect leader sa ginawang pang-iinsulto ng ating bida, at doon nga ay pasigaw nitong sinabi na ang lakas naman daw ng loob ni Jiang Chen na magyabang sa kanila matapos lamang manalo ng isang beses, at kasunod nun ay inutusan na ng sect leader ang isa pang disciple na sunod na lumaban kay Jiang Lu. Ngunit matapos yun ay pag-akyat pa lang ng kanyang disciple ay walang kahirap-hirap rin itong tinalo ni Jiang Lu. Kung saan kapareho ng sinapit ni Lin Mo ay tumilapon rin agad ang hangal sa pamamagitan lamang ng isang simpleng suntok. Kaya naman sa nangyari ay muli na namang nagulat ang mga hangal nang makita nila ito, at doon ay napapatanong na lang sila kung ano bang klaseng nilalang si Jiang Lu, dahil kahit hindi pa ito gumagamit ng kahit anong martial arts ay nagagawa na nitong makapagpalabas ng napakalakas na atake. Sa kabilang banda naman ay kinakabahan na nagsaad si Jiang Lu sa ating bida na ayaw na niyang muli pang lumaban dahil nag-aalala siya na baka aksidente pa siyang makapatay, sa kadahilanang ang enerhiya daw na dumadaloy sa kanyang buong katawan ay malapit na niyang hindi makontrol, at sa naging saad naman niya ay sinabi ni Jiang Chen na huwag mag-alala si Jiang Lu at magpatuloy lang sa kanyang ginagawang pakikipaglaban, dagdag pa ng ating bida na wala itong magiging kasalanan kahit mamatay pa ang mga ito. Mas lalo namang nagalit ang hangal na sect leader nang marinig niya ang matinding binitawang salita ni Jiang Chen, kaya naman dahil doon ay tinawag na niya ang ipinagmamalaking disciple ng kanilang Star Sword Sect na nagngangalang Lin Xiao upang sunod ng lumaban, at sa naging utos naman niya ay mabilis na sumunod si Lin Xiao, kaya naman agad nang naglakad ito patungo sa entablado habang sinisimulan ng hugutin ang kanyang espada. At maya-maya pa ay tuluyan na nga itong nakaakyat sa entablado, kung saan pag-akyat pa lang nito ay mayabang niyang sinabi kay Jiang Lu na titignan nila ngayon kung makakapagyabang pa ang peerless sect sa kanilang sect matapos ng kanilang magiging labanan. Sa kabilang banda naman ay labis na nagulat ang mga manunood nang makita na nila kung sino na ang sunod na lalaban. Dahil kilalang kilala nila ito bilang pinakamalakas na disciple ng Star Sword Sect, dagdag pa nila na nagawa ng maabot ni Lin Xiao ang level na body tier sa edad lamang na 10 taon, at bukod pa doon ay sa edad naman na 15 ay inubos niya ang maraming bilang na disciple ng demonic sect, kaya naman dahil doon ay napapasabi na lang sila na sigurado na ngayon ang pagkamatay ni Jiang Lu. Samantala ay tinatanong naman ni Jiang Lu sa ating bida kung magpapatuloy pa ba talaga siya sa pakikipaglaban, at sa naging tanong naman niya ay mabilis itong sinang-ayunan ni Jiang Chen, ngunit gayunpaman ay sinabihan rin siya ng ating bida na kung ayaw na talaga tumuloy sa pakikipaglaban ni Jiang Lu ay hindi na niya ito pipigilan pa at agad nang mag-anunsyo sa tagapangasiwa ng kanyang pagsuko. Sa naging saad naman ni Jiang Chen ay malinaw itong narinig ng hangal na si Lin Xiao at doon ay mariin niya itong hindi sinang-ayunan, kaya naman kasunod nun ay agad na itong umatake gamit ang kanyang pinakamalakas na teknik upang paslangin agad si Jiang Lu para hindi na ito makapagpahayag pa ng kanyang pagsuko. At nang makita ito ng mga manunood ay mas lalo nila itong ikinabigla sa kadahilanang ang atake na ginamit ni Lin Xiao ay ang pinagmamalaking teknik ng Star Sword Sect na kung tawagin ay Raindrop Sword, na naglalabas ng napakaraming hindi mabilang na espada. Dagdag pa nila na wala kahit sino sa young generation ang magagawa na tapatan ang teknik na ito. Samantala nagulat naman si Jiang Lu sa ginawang biglang pag-atake ni Lin Xiao kahit alam na nitong binabalak na niyang sumuko. Kaya naman wala na siyang pagpipilian pa kundi sabayan na ito, at doon ay ginamit na nga ni Jiang Lu ang lahat ng kanyang buong lakas na kanina pa nagwawala sa kanyang buong katawan sa pamamagitan ng kanyang isang suntok. At hindi rin nagtagal ay nagsalpukan na nga ang kanilang mga atake kung saan mabilis lamang na napawalang bisa ang pinagmamalaking atake ng hangal, na nagsanhi ng pagsalo niya ng buong buo sa malaking kamao ni Jiang Lu na dahilan ng mabilis na pagkabali ng kanyang mga buto. At kalaunan ay tumilapon ito sa pinanggagalingan ng mga manunood na nagdulot ng maliit na pagsabog,
At maya-maya pa ay makikita na lang doon ang katawan ng hangal na si Lin Xiao na wala ng buhay at bali-bali ang lahat ng kanyang mga buto sa katawan. Kaya naman sa nangyari ay labis na lang ang naging pagpapanik ni Jianglu, kung saan ay nauutal niyang sinabi na hindi niya ito sinadya, dahil sa umpisa pa lamang ay ninais na niya talagang sumuko, ngunit pinagtangkaan pa rin siya nitong paslangin kaya pinagtanggol niya ang kanyang sarili, at sa naging saad naman niya ay sinabihan siya ng ating bida na wala itong naging kasalanan dahil nararapat lang ang sinapit ng hangal na si Lin Xiao. Nagalit naman ng husto ang mga hangal nang marinig nila ang binitawang salita ni Jiang Chen, at doon ay mariing pinararatangan ng mga disciple ng Star Sword Sect ang ating bida na sinusubukan lang nito na tumakas sa kanilang naging krimen, habang ang hangal naman na sect leader ay seryosong hiningian ng paliwanag si Jiang Chen sa ginawang pagpatay ni Jianglu sa disciple ng kanyang sect sa naganap na isa lamang na friendly match. Sa naging tanong naman niya ay mabilis na sumagot ang ating bida habang may nakakalokong ekspresyon. At sinabi niya na si Lin Xiao ang mismong gumawa nito sa kanyang sarili. Dahil sa naging pag-atake nito kahit malinaw naman na niyang narinig ang ginawang pagsuko ni Jianglu. Kasunod nun ay sarkastiko niyang tinanong ang hangal na sect leader kung maghihiganti ba siya sa ginawang katangahan ng disciple nito. At sa naging tanong naman niya ay seryosong nagtanong pabalik ang sect leader na kung ano naman kung ninanais niya talaga ngayong makapaghiganti, dagdag niya pa na hindi sila nakakaramdam ng kahit konting takot sa isa lamang hamak na 9th-rate sect. At bukod pa dun ay sinabi rin ng hangal na sect leader na sa tingin niya rin ay hindi na kailangan pa na umiral ng peerless sect sa kanilang kontinente. Nagngit-ngit naman sa galit si Li Liu nang marinig niya ang matinding binitawang salita ng sect leader kaya naman dahil doon ay minumura na niya ito ng harap-harapan, habang ang ating bida naman ay imbis na magalit ay sarkastiko niya pang hinamon ng hangal na sect leader, kung saan nakangisi niyang sinabi na kung nais talaga ng hangal na mapatay siya ay bibigyan niya ito ng isang pagkakataon sa pamamagitan ng paglaban sa kanya sa taas ng entablado. At sa nangyari ay labis-labis na lang ang naging reaksyon ni Jianglu at Li Liu nang marinig nila ito. Sa kadahilan ng hindi nila inaasahan na si Jiang Chen pa mismo ang maghahamon dito sa kabila ng layo ng agwat ng kanilang mga cultivation level. At maging si Council Master Wu ay labis ring nagulat sa naging biglaang paghamon ng ating bida. Kaya naman agad na siyang nagsaad na huminahon lang muna ito, dahil sa puntong yun ay bahagya na siyang nakakaramdam ng kaba sa kanyang buong katawan sa kadahilan ng pag namatay si Jiang Chen ay tiyak na mamamatay rin siya dahil sa naging kontrata nila bilang master at servant, at sa kanya namang naging hinaing ay mabilis itong hindi sinang-ayunan ng ating bida. At doon ay seryoso niyang sinabi na bilang sect leader ay hinding-hindi niya tatalikuran ang mga salitang nagawa na niyang bitawan. Sa kabilang banda naman ay biglang tumalon ang hangal na sect leader sa entablado, senyales na tinatanggap na niya ang naging paghamon ni Jiang Chen, at kasunod nun ay nilabas na niya ang kanyang sandata habang inuutusan ng ating bida na tigilan na ang walang kwenta nilang pinag-uusapang dalawa, at umakyat na agad dito sa entablado upang masimula na nila ang kanilang labanan. Sa naging saad naman niya ay walang pag-aalinlangan na tumalon si Jiang Chen patungo sa entablado, at habang nasa ere siya ay sarkastiko niyang pinapakalma ang hangal na sect leader. At matapos yun ay nang tuluyan ng makarating ang ating bida dito ay nakangisi niya pang sinabi sa hangal na mukhang nagmamadali na ito na makarating sa impyerno, at sa nangyayari naman ay habang pababa na si Jianglu sa entablado ay sinisisi niya ang kanyang sarili sa ganitong kinahantungan. Samantala ay nainis naman ang sect leader sa tila pang mamaliit sa kanya ni Jiang Chen, kaya naman dahil doon ay agad na niyang minungkahi na simulan na nila ngayon ang kanilang magiging labanan, subalit sa kanya namang naging mungkahi ay biglang nagsaad ang ating bida kung saan nagpanggap siya na tila binubuli ng hangal na sect leader. Hindi naman naintindihan ng sect leader kung ano ang pinapalabas ni Jiang Chen, kaya naman agad na niyang tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sa naging tanong naman niya ay mabilis na tumugon ang ating bida, at doon ay ipinaliwanag niya na bagamat pareho silang dalawa na isang sect leader ay isa pa rin niya itong senior, at bukod pa doon ay mas mataas pa ang cultivation level nito sa kanya, kaya bilang senior ay hindi dapat sinasamantala ng sect leader ang pagiging mababa ng kanyang cultivation upang labanan siya ng ganun-ganun lang. At sa binitawang salita naman ni Jiang Chen ay mabilis itong sinang-ayunan ng mga manunood. Dahil para sa kanila ay may katotohanan naman talaga ang lahat ng kanyang mga sinabi. Dagdag pa nilang tanong na hindi naman siguro sasamantalahin ng sect leader ng Star Sword Sect ang pagiging mahina ng sect leader ng Peerless Sect,
At doon ay malinaw naman na naririnig ng sect leader ang mga pinagbubulungan ng mga ito. Kaya naman sa loob-loob niya ay mukhang wala na siyang iba pang pagpipilian kundi sundin ang nais mangyari ng ating bida, at sa kabila naman nun ay naisip niya rin na hindi niya na dapat papalampasin ang pagkakataon na ito upang mapaslang na si Jiang Chen. Kaya naman dahil doon ay nagsaad na siya ng pagsang-ayon sa nais mangyari ng ating bida. Subalit gayunpaman ay nagmungkahi muna ang sect leader, kung saan mariin niyang sinabi na dapat ay maging isang deathmatch ang kanilang magiging labanan. At kung sasang-ayon daw si Jiang Chen sa gusto niya ay ibababa niya ang kanyang cultivation level sa kapareho ng level nito, at sa hiniling namang kondisyon ng hangal ay walang pag-aalinlangan itong sinang-ayunan ng ating bida, at doon ay makikita ang tila nagagalak na ekspresyon ni Jiang Chen sa kadahilanang napagtagumpayan niya ang ninanais niya na mangyari. Matapos naman yun ay inilahad ng hangal na sect leader sa lahat ng cultivator na naruroon sa naganap na piging na maging saksi nila. At doon ay inilahad na nito na siya si Yang Xuan na sect leader ng Star Sword Sect at si Jiang Chen na sect leader ng Peerless Sect, ay nanunumpa na ang kanilang magiging laban ay isang deathmatch. At nang marinig naman ito ng ating bida ay napapangisi na lang siya dahil sa pagiging kumpiyansa ng hangal na sect leader sa kanyang sarili na parang may kakayahan talaga ang hangal na ito na mapatay siya. At sa loob-loob ni Jiang Chen ay nagagalak siya dahil mas nagiging maganda pa ang nangyayaring kaganapan kaysa sa kanyang inaasahan, dahil ang buong pag-aakala niya ay bahagya lang ibababa ng sect leader ang kanyang level, at hindi niya inaasahan na mas magiging mayabang pa ito upang tapatan mismo ang cultivation level niya. Sa kabilang banda naman ay nilipat ang eksena sa labas ng mansyon na pinaggaganapan ng piging, kung saan makikita ang nagmamadaling sila Grandmaster Tong at Grandmaster Lo kasama ang kanilang mga tauhan, upang puntahan agad ang ating bida matapos na makarating sa kanila ang balita na may mga assassin na nagtangkang pumaslang kay Jiang Chen. At bukod pa doon ay dahil nga malapit na sila sa tarangkahan ng mansyon, ay narinig rin nila ang binitawang panunumpa ng hangal na sect leader na deathmatch sa kanilang gaganaping laban ni Jiang Chen. Kaya naman dahil doon ay mas nagmadali silang lahat pumasok sa loob, habang mariing sinasabi ni Grandmaster Lu na kapag may nangyaring masama sa kanilang Grandmaster ay sinusumpa niyang wawasakin ng kanilang array pavilion ang buong Star Sword Sect. Ibinalik naman ang eksena sa kinaroroonan ng ating bida at doon ay sarkastiko niyang pinapauna ang hangal na sect leader sa binabalak nitong gawing pag-atake. Nagalit naman ng sobra ang hangal nang marinig niya ang pangmamaliit sa kanya ni Jiang Chen. Kaya naman dahil doon ay agad-agad na niya itong sinugod gamit ang kanyang pinakamalakas na teknik, kung saan naglabas ng maraming petals ng bulaklak na hango sa enerhiya ang espada nito. Labis-labis naman ang pagkabigla ng mga manunood nang makita nila ang ginamit na teknik ng sect leader. Dahil batid nila na ito ay ang Lotus Sword Art, kung saan ang bawat pagwasiwas ng isang espada ay may kakayahan nito na bumuo ng siyam na iba't ibang lotus. At bukod pa doon ay ang gumagamit nito ay nagagawang magpakawala ng walang katapusang pattern ng iba't ibang atake, at doon ay ipinaliwanag nila na ang Lotus Sword Art ay ang secret technique ng Star Sword Sect, kaya naman sobra silang namamangha kay Yang Xuan dahil kahit bago pa lang itong sect leader ay nagagawa na niya itong magamit ng perpekto. Sa kabilang banda naman ay kagaya nga ng ipinaliwanag ng mga cultivator ay naglabas nga ng napakaraming atake ang isa lamang na pagwasiwas ng espada ng sect leader. Ngunit sa kabila naman ng malakas na atake na yun ay hindi naman nakaramdam ng takot ang ating bida dito, at doon ay makikita pa nga na parang walang balak si Jiang Chen na iwasan ito at tila hinihintay niya pa ang malakas na teknik na tumama sa kanya. Mabilis namang nakaramdam ng tuwa ang mga hangal na disciple ng Star Sword Sect nang makita nilang walang balak si Jiang Chen na iwasan ang atake ng kanilang sect leader. At dahil doon ay inaakala na nila na tinanggap na lang ng ating bida ang kanyang pagkamatay dahil sa hindi nito kayang tapatan ang matinding lakas ng secret technique ng kanilang sect, kaya naman dahil doon ay nagagalak na sila dahil sa wakas ay mapapatay na rin nila ito. Dagdag pa nila na ito ang masalimuot na kabayaran sa ginawa ni Jiang Chen na hayaan lang si Jiang Lu na paslangin ang kanilang mga kasamahan. Matapos yun ay hindi rin nagtagal ay tuluyan na ngang tumama sa ating bida ang atake ng sect leader, kung saan nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog sa kanyang kinaroroonan, kaya naman sa nangyari ay napapasabi na lang ang mga manunood na tiyak na ang pagkamatay dito ni Jiang Chen, sa kadahilanang walang kahit sinong cultivator na may mababa lamang na level ang magagawang mabuhay sa secret technique na Lotus Sword Art. Maging ang hangal na sect leader ay ganun rin ang inaakala.
Kaya naman pinagtatawanan na niya ang ating bida habang nagsasaad dito ng mga pang-iinsultong salita. Ngunit matapos niya naman sabihin yun ay labis-labis na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata dahil sa matinding pagkagulat sa kanyang nasaksihan, kung saan matapos maglaho ng mga alikabok ay malinaw na niyang nakikita ang ating bida na tila wala man lang natamo na kahit anong pinsala, at ang malala pa doon ay hindi man lang ito natinag sa kanyang kinatatayuan. At kasunod nun ay mayabang na nagtanong ang ating bida, at doon ay sarkastiko niyang sinasabi sa hangal na sect leader kung ayun na ba ang pinakamalakas nitong atake, dagdag niya pang pagyayabang na hahayaan niya ulit ito na muli pang umatake. Subalit sa naging saad naman niya ay hindi nagawang makasagot ng hangal sa kadahilanang hindi pa rin ito makapaniwala sa nangyari. At sinasabi nito na imposibleng walang matamong pinsala ang kahit sinong nilalang natatamaan ng kanyang teknik. Kaya naman dahil doon ay mariinang tinanong ng sect leader ang ating bida kung ilang pirasong patak ng blood essence ang meron si Jiang Chen, at sa naging tanong naman niya ay hindi ito sinagot ng ating bida bagkus ay sarkastiko niya pang pinahulaan ito sa hangal na sect leader. Sa kabilang banda naman ay maging ang mga manunood na inaakalang namatay na rin si Jiang Chen ay napuno rin ng matinding pagkabigla. At doon nga ay napansin ng isa sa kanila ang balat ng ating bida na masyadong nangingibabaw ang pagkakintab na parang may nakalapat dito na isang divine light. At sa sinabi naman niya ay mabilis na tumugon ng isa niya pang kasamahan. At doon ay sinasabi niya na ito ang senyales na nagkakaroon ng isang cultivator ng 18 patak ng blood essence. At nang marinig naman ng isa ang mga sinabi ng dalawa niyang kasamahan ay sinabi nito na hindi na siya magtataka kung totoo man ang kanilang sinabi. Sa kadahilan ng batid niya na isa talagang body cultivator si Jiang Chen, ngunit lingid naman sa kanilang kaalaman na higit pa sa 18 patak ng blood essence ang mayroon ng ating bida dahil ang katotohanan ay 35 na patak na ng blood essence ang meron si Jiang Chen, at isang patak na lang ang kanyang kinakailangang mabuksan upang maabot na niya ang limitless precepts. Ibinalik naman ang eksena sa nangyayaring kaganapan kung saan nagpakawala na ng malakas na aura ang hangal na sect leader matapos hindi sagutin ng maayos ng ating bida ang kanyang katanungan dito. Habang sinasabi niya na kung ano naman kung meron si Jiang Chen na 18 patak ng blood essence. Dahil kahit ganun pa man ay wala pa ring magbabago sa magiging resulta ng kanilang laban. At yun ay ang masalimuot na pagkamatay ng ating bida. Ngunit sa kabila ng kanyang matinding binitawang salita ay sa loob-loob ng sect leader ay labis na siyang nangangamba, dahil batid na niya na sa kasalukuyan niya na cultivation level ay wala siyang kakayahan na wasakin ang matibay na depensa ni Jiang Chen, kaya naman dahil sa takot na baka siya pa ang mamatay sa hiniling niya na deathmatch, ay binabalak na niya sirain ang kanilang naging kasunduan ng ating bida at ibalik na ang kanyang totoong cultivation level. Subalit sa kanya namang binabalak ay mabilis itong napansin ni Jiang Chen kaya naman bahagya na siyang nakaramdam ng inis sa gagawing pandaraya ng hangal, at sa loob-loob ng ating bida ay hindi niya dapat hayaan na ipawalang bisa ng sect leader ang nakasil nitong cultivation level. Kaya naman dahil doon ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida at agad-agad na sumugod patungo sa hangal na sect leader. At maya-maya pa ay mabilis na nakapunta si Jiang Chen sa kinaroroonan nito. At doon ay agad na siyang naghanda ng isang pag-atake habang seryoso niyang sinasabi na huli na ang sect leader sa binabalak nitong gawing pandaraya, at kasabay nun ay walang pag-aalinlangan na itong inatake ng ating bida gamit ang kanyang teknik na Heavenly Dance of Night and Day, kung saan winasiwas niya ang kanyang dalawang heavenly sword sa bandang dibdib ng hangal, na nagsanhi ng pagsuka niya ng makapal na dugo na kalaunan ay mabilis rin itong ikinamatay. Matapos yun ay mabilis naman ang bumaba ang ating bida sa entablado at doon ay nakangiti niyang inanunsyo na siya na ang nanalo. Laking gulat naman ng mga hangal na disciple ng Star Sword Sect nang makita nila ang mabilis na pagpatay ni Jiang Chen sa kanilang sect leader, kaya naman napapatanong na lang sila kung paano ito naging posible, at ang hangal naman na si Lin Mu ay sobrang hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan dahil ang kanilang sect leader ay isang Tao Realm expert. Ngunit sa kabila ng mataas na level nito ay walang kahirap-hirap lamang siyang pinatay ni Jiang Chen. Habang ang isang matanda naman na nasa kanilang likuran ay nagkaroon ng matinding reaksyon nang masaksihan niya ang nangyaring kaganapan. At ito pala ay ang bagong chairman ng Allied Clans na nagngangalang Li Yunshan. At doon ay napapamura na lang ito sa kanyang isipan dahil kailanman ay hindi niya inasahan na ganun lamang kadali na matatalo ni Jiang Chen ang sect leader ng Star Sword Sect.
Kaya naman dahil doon ay napapasabi na lang siya na hindi niya dapat hayaan ang ating bida na makaalis pa sa lugar na ito. At doon nga ay naisip ni Li Yunshan na kailangan niya agad na maghanap ng paraan upang puwersahin na mapapayag si Jiang Chen na makipaglaban din sa kanya ng deathmatch upang siya na mismo ang pumaslang dito. At hindi rin nagtagal ay napagpasyahan na ng bagong chairman ng Allied Clans na umakyat na sa entablado. At kasabay nun ay mariin siyang nagsaad ng paghamon sa ating bida sa isang labanan na may patakaran ng buhay at kamatayan. Dagdag niya pang tanong na kung may lakas ng loob ba si Jiang Chen na tanggapin ang kanyang hamon, at bukod pa dun ay sinabi niya pang pangungumbinsi na mukhang ang bagong sect leader naman ng Peerless Sect ay hindi nakakaramdam ng takot na parang isang aso, ngunit sa kanya namang ginagawang paulit-ulit na pagkumbinsi ay sarkastiko lang siyang ninitian ng ating bida, at matapos yun ay mabilis na tinanggihan ni Jiang Chen ang hamon nito habang may nakakalokong ekspresyon. Mga Emperor, wala po muna tayong upload tomorrow sa kadahilan ng kaarawan ng inyong lingkod kinabukasan. Maraming salamat sa pag-intindi mga Emperor.